Sunday. Yan. Happy First Sunday. Binabati natin yung mga kapatid natin sa Panginoon, no? Bakit? Ano bang meron kapag First Sunday, no? Bukod sa panibagong buwan, no? Siyempre, ginagawa natin po yung communion. Ibig sabihin, ating ginugunita, no? Inaalala kung ano ba yung kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Hesus at yung kung gaano tayo minahal ng Diyos. Amen po mga kapatid. At patuloy nating pagbubulay-bulayan ang patungkol sa banal na Espiritu at ito'y napakahalaga. No? So, ang title nito mga kapatid, Allow the Holy Spirit to Produce More. No? Basahin ulit natin yung title. Allow the Holy Spirit to Produce More. No? Sige po, tayo muna ay manalangin. Hallelujah. Our Father God in heaven, we give you praise, give you honor, Lord. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po muli ay sama-samang makikinig at magbulay-bulay ng iyong salita. Dalangin na po namin, Panginoon, ang iyong gabay at patnubay. We ask for wisdom and we ask, Panginoon, na ikaw, Lord, ang patuloy na maghari at kumilos sa aming kalagitnaan. Maunawaan namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa iyong biyaya at grasya. We give you all praise and honor in Jesus' name. Amen. Parapan natin ang Diyos. Hallelujah. At sa lahat ng ginawa sa atin ng Panginoon, lahat ng bagay para sa ikabubuti natin. No? Minsan akala natin kumbaga parang pinaparusahan tayo ng Panginoon, pero pagdidisiplina pala po ng Panginoon. No? So allow the Holy Spirit to produce more. Sabihin natin, there is more. There is more. Isa pa, there is more. There is more. Ayan. Much more. Yes, nice ng Panginoon, no? Ipagkaloob sa atin yung more and more. Magpakilala sa atin, magkaroon tayo ng fresh revelation, more and more. Amen? At yun ang nais ng Panginoon sa atin, tuloy-tuloy tayong lumago sa Kanyang salita at sa pananampalataya sa Diyos, yung pagkakilala natin sa Diyos. Basahin muna natin yung sinabi ni Apostle Paul, no, sa Galatians chapter 5:22-23. Ito po yung pangunahin nating teksto. Ayan po. Sabi dito sa Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Amen. Ito po ay bunga ng banal na Espiritu. So, tinatalakay po natin until the end of March, no, the first quarter of this year is knowing the Holy Spirit. No, napakahalaga po sa ating buhay Kristiyano nang sa gayon malaman natin kung ang mga desisyon ba natin sa buhay ay ayon sa banal na Espiritu. So, nakaka-bless, no, yung devotion natin kanina. So, dapat alam natin kung ano yung nakakasakit, no, sa banal na Espiritu. Aware tayo na yung mga ginagawa natin, sinasalita natin, nakakapag-grieve na pala sa banal na Espiritu. Amen. Kasi po, pag nag-grieve ang banal na Espiritu, napakabigat po sa ating buhay bilang tayo mga Kristiyano. Hindi makakilos ang banal na Espiritu. No? Kaya napakahalaga ng kapatawaran at paghingi ng tawad. No? Katulad nung nabanggit kanina ni Brother Roger sa opening. No? Napakahalaga yun dahil tayo ay sumasamba sa Panginoon. No, at malayang kumikilos ang banal na Espiritu kung tayo po ay nagpapakumbaba. Pero kung tayo po ay ma-pride, no, or mga palalo, yun po, kahadlang ho yun sa pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na more produce of the fruit of the Holy Spirit. Pero nais ng Diyos nga na tayo ay mag-produce, kaya nga allow. Sabihin natin, allow. Ayan. So, sa Tagalog, hayaan. Hayaan natin ang banal na Espiritu na kumilos sa buhay natin. So, the fruit of the Holy Spirit is the result of the Holy Spirit's presence in the life of a Christian. No? Kitang-kita po sa bunga ng isang Kristiyano ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, may ebidensya. Sabihin natin, may ebidensya. May ebidensya. No? Kasi madali sabihin, ako ay born-again Christian. Madali sa salita, sabihin natin tayo ay Kristiyano. No? Pero ano yung ebidensya natin? No? Ano yung mga bagay na ebidensya natin? Katulad na sinabi kanina, pananalita.
No? Ano ba yung mga lumalabas sa bibig natin? Kasi yun ay nanggagaling sa puso. Ibig sabihin, kung puno-puno ng kamunduhan ang ating puso, lalabas yun sa ating bibig. Amen. Dahil ito yun ay gagapi yung mga bagay sa ating kaisipan ng mga bagay sa sanlibutan. Kaya nga po, allow the Holy Spirit. No? Ang Holy Spirit ang mag-guide. Siya ang maghari. Siya ang humawak. Siya ang decision maker. Amen? Hindi tayo. Kasi kadalasan kapag tayo, ano pong nangyayari? No? Puro kapahamakan ang nangyayari. Kapag laman o sarili natin yung sinusunod natin. So the Bible makes it clear that everyone receives the Holy Spirit the moment he or she believes in Jesus Christ. Romans chapter 8 verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, hindi kay Kristo ang taong yun. Maliwanag po. Amen. Sinabi ni Apostol Pablo, hindi na tayo namumuhay sa laman. Tama po ba? Amen. Parang ilan lang yung, oo. Di ba? Hindi na tayo namumuhay sa laman. Amen. Amen. Kundi sa Espiritu. Amen. Bakit? Alam na natin, kilala na natin ang banal na Espiritu eh. May mga pagkakataon sa buhay natin, yung laman pa rin yung umiiral. Tama po? At ano mong nangyayari? Nag-grieve ang Holy Spirit. No? So, sabi doon, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin sa ating katawan. No? Sa ating katawan, at kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao yun. So, meron pong palatandaan. No? So, sabihin natin, palatandaan. Ayan. Ito ay, kumbaga, makikita mismo sa ating sarili. Alam mo sa sarili mo yun eh. Amen? Kung sinusunod mo ang banal na Espiritu o hindi. Di ba ang bigat, kapatid? Mabigat ba? Yes. Mabigat. Pag di natin sinusunod ang banal na Espiritu. No? Kumbaga, nagkakaroon talaga ng palala, no? Yung kabigatan sa ating buhay kung hindi ang Diyos ang nasusunod. Kaya napakahalaga ng ating daily devotion eh. Napakahalaga ng ating pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos. No, bakit? Doon nangungusap ang banal na Espiritu. At sabi ng salita, ipapaalala niya sa inyo. Yes. Paano ipapaalala kung wala akong binabasa? Naniniwala ka ba, kapatid, na ang Biblia, doon mo mababasa ang salita ng Diyos? Amen. Naniniwala tayo? Amen. Amen. Tanong, binabasa ba natin? Amen. Kasi madali sabihin, naniniwala ako, Pastor, Bible, yes, totoo yan. No? Yan ang dyan na pinahayag ng Diyos sa mga propeta, sa mga apostol, ang kanyang salita, ang kalooban niya. No? Pero marami, kahit sinasabi Kristiyano, no time for the Word of God. So ano nangyayari? Umiiral yung laman. Tama? Pero kung babad ka, o meron ka talagang daily walk, lakad sa Panginoon, bukod sa prayer, meron kang daily devotion. No? Sabihin natin, there is more. There is more. Yeah. Doon mo matatagpuan na ang dami pala. Nais na opportunity na pinapagawa ng Panginoon sa atin. No? So, para mag-produce palalo ng bunga sa ating buhay. 1 Corinthians 12:13. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Ibig sabihin, nung pinainom, tumanggap. No? Sabihin natin, tumanggap. Yan. Receive, tinanggap ang Panginoong Kristo bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas ng ating buhay. At doon tayo binautismuhan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen? So, kung doon tayo binautismuhan, ngayon nananahan sa ating katawan ng banal na Espiritu. Tapos na po ba yun? Ligtas na eh. Okay na.
Hindi. Ang sabi ng Bible, walk in the Spirit. So you will not allow the desires of the flesh. Para may panlaban, no? Meron palang solusyon, mga kapatid, para mapagtagumpayan natin yung makalaman na simbuyo ng damdamin. No? Damdamin, emotions. Amen? Maraming tao nabubuhay sa emosyon. No? Hindi sa debosyon. Diba? Must be devotion over emotion. Sabihin natin, devotion over my emotion. Yan. Devotion, salita ng Diyos ang isa buhay natin. Hindi yung lahat ng desisyon mo nakabase sa emosyon mo. Amen? Na sobrang saya, kaya ka nakapag-desisyon na, di ba, sagutin siya para boyfriend mo na siya or girlfriend mo na siya. Sobrang saya eh. Di ba? Kasi ang daming mga magagandang salita. Na-scam ka. Amen. Emosyon. Pero pag devotion, nakabatay sa salita ng Diyos. Is it time for me? No? Is it God's will? Kaya nga sa Kristiyano, napakadaling magdesisyon dapat. Bakit napakadaling magdesisyon dapat ng mga Kristiyano? No? Ilan lang naman yung tanong eh. Ano yung tanong? Kalooban ba ng Panginoon? Makakalugod ba sa Panginoon? Yun yung mga tanong. Dalawa nga lang yun eh. Amen? So, para malaman mo kung tama yung desisyon mo. Amen? Kung para sa Panginoon, do it by all means. Na kung hindi para sa Panginoon, don't do it. Amen? Kaya in-emphasize natin, lalo sa mga kabataan, no? If you're not ready for marriage, you're not ready for dating. Okay? If you're not ready for marriage, you're not ready for dating. Dating, the goal of dating is marriage. What's the goal of marriage? To have a family of God. It's designed by God, no, to produce more, no, children of God on earth. Pero kung makalaman, no, ano kaya yung mga magiging generation? Makalaman din. Tama? So, alin ang marami ngayon sa sanlibutan? Makalaman. Bakit? Hindi nasusunod ang nais ng banal na Espiritu. Diba? Kaya sobrang gulo ng sanlibutan, no? Sobrang sama, palala ng palala. Sabi nga, ang mga mabuti ay magpapakabuti, ang mga masama ay lalong magpapakasama. Ito po ang katotohanan, no? Kasi dalawa lang klase ng tao eh. Anak ng Diyos at hindi anak ni Satanas, at anak ni Satanas. Hindi anak ng Diyos. Grabe ka naman, pastor! Anak agad ni Satanas? Diba? Yun po sabi sa Biblia eh. Yes. In-straight pa nga ng Panginoon sa John chapter 8 eh. Yes. No? Kayo ay kabilang sa inyong ama ng kasinungalingan. Sabi ng Panginoon doon sa mga kausap niya doon. Yung mga Pariseo, yung mga magpakibabaw. Sino yung ama nila? Ama ng kasinungalingan. Nasa simula pa sinungaling na. Si Satanas. Diba? Bakit? Ano po ba yung ating pinag-aaralan yung one verse evangelism? Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesucristo. Sa Panginoong Jesucristo lang. Paano tayo naging anak ng Diyos? Dahil matagal na tayo umattend ng church? Dahil kabilang tayo sa ministry? Yun ba ang dahilan ba't naging anak ng Diyos? Paano tayo naging anak ng Diyos? John 1:12, no? As many as received Him, gave them the right, or sa ibang translation, power to be children of God. Ito yung hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos ba na maging anak niya lahat ng tao? Yes, yun ang kalooban niya. Na walang mapahamak kundi lahat ay maligtas. Ganon kabuti ang Panginoon. Pero ang mga tao, may free will ng tao. Amen. Amen. You're free to choose, but you don't have a free will, no, sa mga consequences. You are free to choose, but you're not free to choose the consequences. Ano yung kabayaran ng kasalanan, Pastor?
Kamatayan. Ano yung kamatayan? Separation from God. Impyerno. No? Pero may comma doon. Ngunit nakalagay, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya nga, nung kausap ng Panginoong Jesus si Nicodemus, no? Na isa ring Pariseo, sabi niya, John chapter 3 verse 5, you must be born again. You must be born again. Sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sumampalataya. No? We are saved by grace through faith in Christ Jesus. No? Kaya tayo ngayon ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Dahil yan sa grasya ng Panginoon. Hindi na yan dahil sa mabait ka, hindi na yan dahil sa nag-church ka, hindi yan dahil sa sumusuporta ka sa gawain ng Panginoon, hindi yon. Mga resulta na lang yon. Or mga bunga na more and more pa na nais ng banal na Espiritu ma-produce sa ating buhay. For what purpose? For the advancement of kingdom of God. Amen. Hindi para ikaw ay maging tanyag, hindi para ikaw ay makilala. The purpose sa prutas o sa bunga ng banal na Espiritu is for the kingdom of God. For His glory. Amen? Kaya nga, dinaraan tayo sa process. Sabihin natin, process. Yan. At sa proseso, mga kapatid, maraming daraan ng masasakit. Diba? Kasi, Christian life is not walk in the park. Hindi yan yung parang namamasyal ka lang. Hindi yan ang Christian life. Maraming aalisin sa iyo. Yes. You'll be in the wilderness for you to be disciplined, no, by God. Para lumabas yung bunga ng Espiritu. Ano yun? Love. Una, love, no? Pag-ibig. Ano yung greatest commandment, mga kapatid? Pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Kung doon pa lang bagsak na tayo, wala na yung mga prutas. Wala nang prutas. Kung sa pag-ibig pa lang, bagsak na tayo, paano makakilos ang banal na Espiritu? Kung pag-ibig pa lang sa Diyos, wala na, bagsak na tayo, paano na? Pero salamat, praise the Lord, lagi tayong binibigyan ng sapat na grasya para maisagawa. Para tayo may lakas, may talino na magawa natin yung kalugod-lugod sa Diyos. Maging yung ating pananampalataya nga eh. Ang Diyos ang nagpo-produce. Amen. Alam ba natin yan, mga kapatid? Yes. Basahin muna natin yung Ephesians 1:13-14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangako. Pinangako po ang banal na Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Praise the Lord! At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Yung mga pangako ng Diyos na nababasa natin sa Bible, gusto niyang ibigay sa iyo. Amen. Sa ating lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. But the question is, are you matured enough to receive all the promises of God? Are we matured enough para i-receive yung ipinangako mula pa kay Abraham hanggang sa ating panahon? Amen. Kasi kailangan mag-matured ka muna eh. Amen. Hallelujah. Pero kung 40 years ka na sa wilderness, you've never learned the lesson, hindi ka nakikinig sa banal na Espiritu, ay, paikot-ikot ka. Repeater. Diba? Ang gusto ng banal na Espiritu, more and more, ibigay sa atin. Yes. Hallelujah. Pero, hindi pa tayo handa. Kaya hinahanda niya tayo muna. Amen. Amen. Hallelujah. Amen? Hinahanda niya na tinuturuan tayong umibig. Yung kapayapaan. Kapatid, sa gitna ba ng mga bagyo sa buhay mo, mga pagsubok, at mga matitinding problema at atake ng kaaway, meron ka pa rin bang kapayapaan? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Because peace is not
yung status ng buhay mo. Hindi ka payapa dahil marami kang pera sa bangko. Hindi yun yung tunay na kapayapaan. Yes. Ang tunay na kapayapaan ay sa banal na Espiritu, sa presensya ng Diyos. Amen. Na kahit sa gitna ng gyera ng buhay, sa gitna ng malalakas na alon, kaya mo pa rin magpuri sa Panginoon at magpasalamat sa lahat ng bagay at biyaya na binigay niya sa iyo. Amen. Praise the Lord. Amen. Yun, ibig sabihin may ebidensya na meron kang peace in the midst of trouble. Doon sa sitwasyon na life and death situation, meron ka pa rin kapayapaan. Banal na Espiritu yun. Amen. Kagalakan. Meron ka kayang kagalakan? Di ba? Yes. Kung yung pamilya mo talagang problemado. Di ba? Pero nandoon pa rin yung nananatili yung kagalakan dahil sa presensya at sa banal na Espiritu, presensya ng Diyos. Hindi yun nakabatay sa kung anong sitwasyon meron ka. Na ikaw ay masaya dahil meron kang ganito, dahil may bago kang gadget, dahil may bago kayong appliances, may bago kayong property. Hindi doon eh. It's all temporary. Pero yung tinutukoy na joy, na peace, na love ng Panginoon, it's eternal peace. It's eternal joy na hindi natin masusumpungan kung saan man sa sanlibutan, kundi sa presensya lamang ng Panginoong Diyos. Amen. Amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Because of the Holy Spirit, we have peace. Diba? So yan, nangangamba ka na, no? Na mga bagay-bagay na problema, sunod-sunod. Amen? You are worried. Hindi ka mapakali. Ano sabi ng Panginoon? Cast your cares Amen. upon Him. Because He cares for you. Lagi mong tatandaan, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Huwag mo yan kalilimutan. Yun ang laging sinasabi sa atin ng Diyos. Gusto niyang ibigay sa iyo more and more. But the question is, are you allowing Him to be more in your life? Or you are full of yourself? Punong-puno ka ng sarili mo. Diba? Punong-puno ka ng mga makalaman na bagay. Kasi yun yung pinapasok mo sa isip mo. Diba? So, may mga bagay kasi na kaya nating i-controlin, mga kapatid. Merong namang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Tama? Ano yung mga bagay na kaya nating makontrol? Yung pinapakinggan mo. Yung pinapanood mo. Yung sinasamahan mong kaibigan mo na hindi naman talaga kaibigan. Pwede bang makontrol yan? Yes. Pwede kang umiwas. Si Joseph na, umiwas eh. Yes. Sa asawa ni Potiphar eh. Diba? Yun yung mga bagay na kaya niyang kontrolin within sa kanyang kapaligiran. Amen. At yun yung sinasabi sa atin ng banal na Espiritu na ayusin natin yung mga desisyon natin sa buhay. Para yung pangako ng Diyos, di ba? Ang banal na Espiritu, tinanggap na nga natin eh. At marami pang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Nga lang, hindi natin pa natatanggap lahat. Bakit? We are not yet matured enough. Baby ka pa. Ilang taon ka na sa Panginoon, baby ka pa rin. No? Ulitin ko, dalawa lang ang klase ng Kristiyano. Yung kayang mag-alaga, tsaka alagain. Yan. Saan ka doon? Alagain, yung pasaway ka sa discipler mo, hindi ka makinig sa leader mo, hindi ka makinig sa pastor, di ba? Ikaw ay alagain pa. No? So, tingnan natin yung sarili natin, wag yung iba. Amen po ba? Tingnan natin yung sarili. Ako ba ay alagain pa? O kaya ko nang mag-alaga? Kasi yung blessings, yung overflowing blessings ng Panginoon, para doon ito sa mga kaya nang mag-alaga. Bakit? Kaya namin nila eh. Matured na eh. Halimbawa, yung tagapagmana. Di ba? Kanino ibibigay yun? Sa bata? Yung wala pang muwang? Yung hindi matured? Siyempre, doon sa matured. Amen. Yung pamana ng magulang. Na kapag dating niya ng ganong edad, kaya niya nang tanggapin kasi alam niya na yung tama at mali. Yes. Tama po ba? So sa ating buhay Kristiyano, ang daming pinangako ng Panginoon na nais niyang ibigay sa atin. Pero bakit hindi natin matanggap ang karamihan?
Dahil hindi pa tayo mature. Kaya makinig ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig tayo sa banal na Espiritu. Siya ang guro. Siya ang patnubay. Di ba? Makinig tayo. Kasi pag yung sa pakikinig pa lang, bagsak na tayo, paano tayo makakasunod? Yung sa pagbabasa, bagsak na tayo, paano tayo makakasunod? Di ba? Kasi ang buhay Kristiyano ay ano? Deny yourself, take up your cross, and then follow me. Hindi ka makakasunod kung walang self-denial, kung ikaw pa rin ang didesisyon, kung ikaw pa rin naghahari, ang laman mo pa rin ang talagang namumuno sa buhay mo, hindi ka makakasunod. Deny yourself. Pangalawa, sabi ng Panginoon, take up your cross daily. Kapatid, may sakripisyo. Amen. Ang mga mature na Kristiyano, marunong magsakripisyo. Amen. Pero yung mga alagain, walang pakialam yan. Baala kayo dyan, kaya na yung nilabas ka. Pero yung mga may gulang na ang utak, matured enough, merong pakailam sa kaharian ng Diyos, sa gawain ng Diyos. Amen. Dahil alam niya kung gaano kahalaga yun. May pagsasakripisyo. At yung pangalawang yun, take up your cross daily, doon ka palang makakasunod sa Panginoon. Amen? So nakikita ba natin yung sarili natin kung alagain tayo o kaya nang mag-alaga? Kung yung sarili mo nga, hindi mo kayang alagaan ibang tao pa kaya? Tama? So, naturuan tayo ng banal na Espiritu, makinig tayo. Amen. Magpasakop tayo. Amen? Huwag tayo yung nagmamarunong, nagmamagaling. Makinig tayo sa banal na Espiritu. Lagi natin natatandaan, ano ba yung sinasabi ng Diyos na para sa buhay natin? No? One of the primary purposes of the Holy Spirit coming into a Christian life is to change. Sabihin natin, change. Transformation. Ayan. Diba? So, ano pa nga natin memorization verse pa nga natin, di ba? Romans 12:2. Do not any longer conform to the pattern of this world. Kabisado pa But be ye transformed by the renewing of your mind. So you may know the good and perfect will of God. Di ba? So ano ibig sabihin nun? Yung primary role of the Holy Spirit sa buhay natin is to change our hearts. Renewing of the mind. Kung hindi mababago ang pag-iisip mo, hindi mababago ang buhay mo. Paikot-ikot ka lang. Amen. It's just a cycle. Kung talunan ka ngayon at hindi mo babaguhin ang isip mo sa pag-iisip ni Kristo, talunan ka pa rin bukas at sa mga susunod na araw. Amen? Kaya napakalaga ng pagbabago ng isip. Sino magbabago ng isip? Ano yung title? Allow the Holy Spirit to produce more. Hayaan mo ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang kumilos sa buhay mo. Sa pag-iisip mo. Sabi ng Philippians, think what is noble, what is true. Ano ba yung mga dapat natin isipin? Di ba? Kung ano yung dapat nakalulugod sa Panginoon. Yun yung mga bagay dapat nating isipin. Amen? So tayo po, mga kapatid, ay napakahalaga ng ating pakikinig. It is the Holy Spirit's job to conform us to the image of Christ, making us more. Sabi natin, making us more. More like Jesus. Doon tayo dinadala ng banal na Espiritu. No? The fruit of the Holy Spirit is in direct contrast with the acts of sinful nature. Pag-usapan natin ano ba yung opposition, ano ba yung kontra sa Holy Spirit. Galatia chapter 5, 19 to 21. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan.
ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Maliwanag ba yung sinabi ng Apostle Paul? Amen. Sobrang liwanag. Klarong-klaro. Kasi ito ay babala. Warning. Ang daming warning sa Bible eh. No? Because there's danger. Ano yung danger? Yung eternal death. Yung lake of fire. No? Ayaw ng Diyos mapunta ang tao doon. Pero dahil nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang destinasyon ng tao kapag hindi niya tinanggap yung regalo. Ano ba yung regalo? Buhay na walang hanggan. Hindi mo tinrabaho yun. Diba? Hindi ka mapupunta sa kaharian ng Diyos dahil sa merit or sa mga bagay-bagay na ginawa mo. Hindi. Dahil lamang sa grasya. At sino yun? Ang Panginoong Kristo na siyang tanggapin natin bilang Diyos, Hari at tagapagligtas sa ating buhay. Pero ang sinasabi dito, yung mga gawa ng laman, pakikiapid. No? Usong-usong yan eh. Diba? Mula noon hanggang ngayon. Diba? Ayan ang ginagawa ng mga tao. Yung third party, fourth party, party, mga ganun. No? So, ano nangyayari? Nagkakaroon ng kaguluhan, pakikiapid. At hindi lang ito sa laman, no? Meron ding sa spiritual. Amen? Na pakikiapid. Kahalayan at kalaswaan. Patungkol sa laman. No? Maraming tao lumaki sa environment, no? Ng mga kahalayan, kalaswaan. No? Katulad ko, I was exposed in pornography grade school pa lang. Diba? Grade school pa lang, exposed ka na. Na mga kaibigan mo, ganun yung pananalita nila. Diba? And then, mariregister yun sa utak eh. Tama? Mariregister. Tapos, doon, matatanim yun. Kasi, pagkabata mo, tapos, medyo tumanda ka ng kaunti, makaalala mo pa rin yun eh. No? Kahalayan, kalaswaan, sobrang, grabe na sa panahon natin ngayon. Easy access na ang mga kabataan ngayon. Dahil sa cellphone, diba, sa social media, andyan na yun. Diba? At yan ay isang paraan ni Satanas para iligaw ang marami. Yung mga bagay ng laman. Pagsamba sa Diyos-Diyusan. No? Ano ba pag sinabing pagsamba sa Diyos-Diyusan? Hindi lang ito yung mga rebulto o yung mga imahen. Pwedeng sarili mo, Diyos mo eh. Pera mo, yung pera mo, Diyos mo, pwede yun. Yung anak mo, pwede. Yung asawa mo, pwede yun yung Diyos mo. Maraming klase ng Diyos-Diyusan. Actually, yung ministry, pwedeng Diyos-Diyusan. Alam ba natin yan, mga kapatid? Diba? Marami. Kung babasahin mo yung 7 churches sa Revelation, ang dami nilang aktibidades, ministry. Diba? Pero nawala yung talagang pagkakilala, yung essence ng pagsunod sa Diyos. Yung focus sa Panginoon. Diba? Ang mahalaga sa Kanya, ministry na, hindi na ang Diyos. Amen? Magkaibang bagay yan ha? Magkaiba ang ministry at magkaiba ang Diyos. Diba? So, hindi porket nasa ministry ka, ay ginagawa mo na talaga yung mga bagay na para sa Diyos. Nagigets natin? Di porket taong simbahan ka, Diyos na ang una sa buhay mo. Kaya ingat tayo mga kapatid. Pwede yan, panglaman yan. Di ba? Pagkapuot, di ba? Pangkukulam. No? Yung pangkukulam, hindi lang ito yung nakikita natin or alam natin pangkukulam na may manika or what. No? Pangkukulam meaning manipulation or control. Controlling. No? Na ikaw, yung tao na gusto mo makontrol lahat ng mga ibang tao. Pangkukulam yun. Alam ba natin yun sa Biblia? Yes. That is pangkukulam. Pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos. Kasama po pala yung pagsiselos. Na ikaw ay selosa o seloso. Diba?
Hindi lang yan sa hindi lang yan sa mag-asawa or mag-boyfriend, girlfriend, pwede yan sa magkapatid. Yes. Tama? Yes. So, sino guilty dyan sa kasalanan na yan? Pagsiselos. Bakit siya may bagong Sa akin, puro pamana na lang na damit. Kay panganay, kay kuya, laging bago. Tapos pagdating sa akin, punit na. Ito yung susuotin ko. Diba? So, pero mga magulang, don't play favoritism. Again, don't play favoritism. Let's learn in the life of Jacob. Diba? Sino yung favorite niya doon? Si Joseph. Diba? Binigyan niya talaga, tinahian niya talaga ng bagong damit Diba? Talagang, tapos pinagmayabang ni Joseph doon sa mga kuya niya. Galit na galit yung mga kuya niya. Bakit lagi na lang ito? Kapatid natin to. Tapos na naginip po si Joseph, na naluluhod sa kanya yung mga kapatid niya. Tapos sinabi niya pa sa mga kuya niya. Talagang hindi pa kasi siya mature nun Pero inalaw yun ng Panginoon para mangyari yung plano niya. Yes. Amen. May mga bagay sa buhay natin ng nakaraan. Alam mo yung nakaraan mo, kapatid? Inalaw ng Diyos yung mga bagay ng nakaraan para matupad yung plano niya sa iyo. Kaya ka nga nandito ngayon Amen. 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 All things work together. No? Sa lahat ng tao, kumikilos ang Panginoong Diyos. Pero, yun nga, hindi lahat ng tao tumutugon sa panawagan ng Diyos. Amen. Kaya tayo, patuloy nating ipanalangin, una, ating mga pamilya, kaibigan, di ba? At bahaginan sila ng salita ng Diyos, ng gospel. No? So, the acts of the sinful nature kasi, very obvious sa ating kapaligiran. Very obvious sa social media. Sa mga artista, di ba? Sa lahat, di ba? Very exposed na Kabataan hanggang sa ating mga adults. No? Sabi ni Apostle Paul, I warn you as I did before. This is a warning, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Itong passage na ito, it describes lahat ng tao. Kasama na tayo doon. Yes. Lahat ng tao. These sins describe all people in earth. Yes. Hallelujah. Amen. Lahat ng kasalanan na yan. So, di ba? Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition. Di ba? Yung isa, di ba, yung binanggit ko kanina, pwedeng Diyos yung ministry. Bakit? Ambition. Yes. Yes. Ambition. Di ba? So, marami ganun Hindi naman calling, ambition lang. No? Hindi naman calling, an ambition lang. Pero iba yung calling Yung calling kasi kahit anong gawin mo, doon ka parang si Jonas, di ba? Doon ka tinatawag ng Panginoon. Yes. Ikaw rin yung mahihirapan kung hindi ka susunod sa panawagan ng Panginoon. No? So, when this describes all people, the varying degrees when they do not know the Lord Jesus Christ. No? Ito yung mga tayo nung panahon na hindi pa natin kilala ang Panginoon. Guilty tayo, tama? Yes. Yes. So, yan yun. Pagkaingit, di ba? Pagpatay, paglalasing, yan. So, lahat yan. Nung nabasa ko yan, nung medyo narinig ko yan, nung bago-bago pa akong Kristiyano, ay, paglalasing. Sama ako dun diba? Paglalasing, tapos kalaswaan. Ako din yun. Diba? Kahalayan, mahala yung isip ko. Diba? So, andun din yun. Pagkabuot, galit na galit ako sa tatay ko, tsaka sa nanay ko. Diba? Bakit ganito yung pamilya namin? May iba yung tatay ko, may iba yung nanay ko. Andun din yun, pakikiapit. Diba? We are in the crisis. Naunawaan niyo mga kapatid, we are all guilty of these sins. No? Pag-aaway-away, ayan.
pagkagalit at kasakiman, tayo yung lahat tao binabanggit dito. Walang habas na pagsasaya. No? Grabe yung party-party, no? Hindi pa nasiyahan. Diba? Sige, laklak ng ecstasy. Diba? Mga tao. At iba pang katulad nito. So kasi hindi na, kung babanggitin lahat dyan ng mga kasalanan, diba? Yung prostitution, abortion, diba? Same-sex relationship. Babanggitin lahat dyan ni Apostle Paul, napakarami. Diba? Meron pa nga kasalanan, yung sex with animals, immorality, very distorted mind. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, we are all capable of all these sins. Because of our sinful nature. Pag sinabang nature, naturalesa. Nature. But praise the Lord, because of His grace, because of the Holy Spirit, unti-unting nababago ang ating pag-uutak, yung pag-iisip natin. Amen. Praise God! Hallelujah! Only by His grace. Only by His grace. Only by the power of the Holy Spirit. Only by His anointing, we can overcome all these fleshly desires. Amen? So, kaya sinasabi doon mga kapatid, this passage describes us. Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon Kristo, tayo ay mga ganito, influenced by this world, and are not under the influence of the Holy Spirit. Our sinful flesh produces certain types of fruit. Prutas din to eh. Pero masamang fruits. Masamang prutas. Amen? Bunga ito ng makalamang at kasalanan. No? So, yan ay kontra sa bunga ng banal na Espiritu. It reflects our nature. Kaya kung hindi tayo magpapatuloy, kung hindi tayo mananatili sa banal na Espiritu, babalik ka dito. Balik ka dyan. Diba? Gusto niyo bang bumalik dyan? No. Sobrang dilim. Yes. Okay. Sobrang dumi. Sobrang baho. Yes. Okay. Diba? So, kapag sinasabi ba natin yung mga nakaraan natin na katulad niyan, are we proud of it? No. No? Because of the Holy Spirit, Yes. no, naramdaman natin, naunawa natin, wow! Sobrang salamat po, Panginoon. Niyakap mo ako sa gitna ng aking karumihan. Yes. Yes. Sa gitna ng aking mga kasalanang ginawa. Yes. Yes. Tinanggap mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat ng iyon, diba? Parang yung prodigal son. Lord, sinalubong mo pa ako. Hindi mo inalintana yung karumihan ko. Kung gaano ako kakadiri. Diba? Yung aking pag-uugali, yung aking pag-iisip. Ganun tayo minahal ng Panginoon, mga kapatid. At binigay pa, pinagkaloob ang banal na Espiritu. No? Kaya, huwag tayo yung diba? Lumayo sa Panginoon. Kaya kasi, diba, lumalayo, kapag nagkaroon ka ng kasalanan, yun yung binubulong ng kaaway eh. Diba na, hindi ka na katanggap-tanggap sa Diyos. Diba? So, tendency mo, lalayo ka. Hanggang sa manlamig ka, hanggang sa mag-backslide ka. No? May mga yan senyales diba? Na nagba-backslide ng isang Kristiyano. Yan. Unti-unti na yan, lalayo. Iba na yung ginagawa niyan. Diba? Hindi na si Jesus yung sinasabi niyan. Iba na. Diba? Ayun ay napaka-hirap, mga kapatid, na sitwasyon. No? Kaya, let's pray for one another. Let us remind each other. Kaya, meron tayong inassign na ng mga leaders, mga disciples. Kaya tayo ng mga disciples, makinig tayo sa ating mga leaders. No? Pag tayo ay dinidisiplina, o kung ikaw ay talagang DA, dinidisiplina, submit tayo sa Holy Spirit. Amen. Huwag tayong magrebelde. Yes. Dalawa lang yan. Sasabit ka o magre-rebelde ka. Pag nagrebelde ka, babalik ka dito.
At ayaw ng Lord na bumalik tayo ulit doon. Rebellious spirit came from Satan. Then dapat lagi winawasak natin. Amen. All the rebellious spirit. Yes. No? Ang nais ng banal na Espiritu, pagpapakumbaba. The Lord, I am sorry, forgive me for all of my sins. Yun ang nais ng Panginoon. Repentance is our daily lifestyle. Yes. Hallelujah. No? Buhay Kristiyano ang pagsisisi. Ang pagpapakumbaba, mga kapatid. So, our sinful flesh produces certain types of fruit that reflect our nature. And the Holy Spirit produces types of fruit that reflect His nature. No? Nature ng Holy Spirit ang maproduce sa atin. The Christian life is a battle. 2 Corinthians 5:17. Sabi nga doon, kaya't kung ang nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang sa grasya yan ng Diyos. Amen? Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Alam mo na ngayon kung sino ka. Kapatid, kilala mo ba kung sino ka? You are a child of God. No? At hindi lang basta-basta anak ng Diyos, tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Sabi pa nga, co-heir with Christ. Diba? Yung mga pinangako kay Abraham, hanggang sa panahon natin ngayon, we are Abraham's seeds because of the Lord Jesus Christ. Amen. Ang nais lang ng Panginoon, mag-mature tayo para matanggap natin yung mga pagpapalang nais ng Diyos ibigay sa atin. No? We must be mature enough in spirit and in every aspect of our lives. So, dyan po nagsisimula na if anyone is in Christ, he is a new creation. So, we are living in a fallen world. No? Pagkabulok. No? At nabanggit ko nga ng mga nakaraan, mga kapatid, World War III is at hand. Diba, sabi sa Bible, akala natin ordinaryong araw lang, akala natin okay lang. Sa panahon ng Noah, ganun din eh. Until nagkaroon ng kalamidad. Sa ating panahon, magkakaroon ng gera. At nangyayari na nga sa ibang bansa. At tuloy-tuloy na nag-escalate ito. Tuloy-tuloy na umiinit, di ba? Ang pagpaplano ng mga leader. Dito pa nga lang sa ating bansa eh. Yes. Look at our government. Yes. Is the Bible true? Yes. It's very true. Just look at China. Just look at America. What is happening in the world? Amen. Tapos tayo, paisi-isi lang sa Christian life natin. Kapatid, pag dumating yung araw ng persecution, hindi ka tatagal kung paisi-isi ka lang ngayon. Pati gobyerno, pe-persecute ang church. Dadating yan. Yes. Alam ba natin yan, mga kapatid? So, we must be ready. No? Sabihin mo sa katabi mo, be ready. Ayan. No? So, handa ba tayong, di ba? Yung buhay ba natin talaga bang nasa Panginoong Kristo? Na pinagkatiwala natin, inalay na natin sa Panginoon. Kasi ano pa ang mawawala sa atin? Eh, hindi naman sa atin to. Amen? Yun yung talagang Kristiyano. Di ba? Hindi naman ako may-ari ng buhay ko, ang Diyos na. Sabi ng Apostle Paul, I have been crucified with Christ. No longer I shall live, but Christ live in me. Yes. Hallelujah. Siya na ang hari. Siya na ang namumuhay sa akin. Yes. So, hindi ako talo. Ano mang mangyari, dumaan man ako ng maraming hirap, problema dito sa mundong ito, it cannot be compared to the promise of God. Eternal life. Life with the Lord. Life with Jesus. Diba? Kaya ito doon na natin. Yung pagpupursige, diba? Yung mandato ng Panginoon, yung Great Commission, mga kapatid. Let us walk in that vision. No? Because in this fallen world, maraming distraction. Maraming mandidistract sa iyo. No? Maraming mandidistract sa iyo sa Christian life mo. We are still trapped in a body that desires sinful nature. Romans 7:14-25.
At ito na nga yung mga simple nature na nagdi-distract. Romans chapter 7:14 to 25. Sabi dito, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sabi ni Apostle Paul, sold under sin. No? So ito yung pinapangarap ni Apostle Paul, yung battle within us. Laman at ang banal na espiritu. No? So, ang sabi niya sa next verse, yan. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Amen? Yung mga gusto kong gawin, hindi ko magawa. Bakit? May pumipigil eh. Gusto mong gawin yung bagay ng Diyos, pero hindi mo magawa. Ang sinasabi ng laman mo, busy ka. Busy ka para mag-pray. Diba? Busy ka para mag-daily devotion. Yun eh. Ano bang pinagkabibisihan natin? No? Next. May laban sa loob mismo natin eh. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Mabuti ang kautusan. Kaya ito yung nalalaman natin na kasalanan dahil sa kautusan. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now, then it is no more I that do it, but sin. Ngayon. Yung sinful nature na nanarito pa rin sa flesh natin that dwelleth in me. So, hindi porket nananahan ang banal na espiritu sa'yo, hindi ibig sabihin okay ka na. Tama? Meron kang gagawin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, meron tayong gagawin. Yan. Gagawin para lumakas ang espiritu natin. Hindi ang laman. 18. For I know that in me, that is my flesh. Ito yung laman. Dwelleth no good thing. For to will is present with me. But how to perform that which is good, I find not. So may pagpigil talaga, may mga hadlang eh. No? Halimbawa, magpe-pray ka. Madaming hadlang o hindi? Dami. Punta ka attend ka ng service. Daming hadlang o walang hadlang? Dami. Diba? Gagamitin, diba? Mismong pamilya mo, diba? Mismong mga bagay sa paligid mo para hindi mo magawa yung pinapagawa ng banal na espiritu. Next verse. For the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Nagagawa ko yung masama because of the sinful nature. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Kaya ngayon yung dapat nating matalo sa ating sarili. The spirit is willing, but the flesh is weak. 21. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. Kapag gusto kong gumawa ng mabuti, si Satanas ay nandyan at yung mga demonyo ay lalapit, mang-aalok. Minsan yung demonyo, may mang-chat. Yon. May mang-chat, no? Ganyan. Tapos may mang-aalok. Yan. Na mga bagay-bagay sa iyo. So, para ma-distract yung isip mo. Tama? Dahil na, social media, tunog ng tunog yung cellphone mo. Ting, ting! Ikaw naman, pipray ka. Anong gagawin mo? Tabi mo. Off mo muna. Yes. And have a quiet time with the Father. Amen. Amen. Para matalo mo yung sarili mo. Akala mo si Satan ang kalaban mo. Pati sarili mo kalaban mo. Di ba? Di ba kalaban natin? Diba? Si Satan, yung sarili natin. Di ba? At yung mga kampo ni Satanas. Mga bagay sa sanlibutan. Yan ang kalaban natin. Pero kung sa mismong sarili mo, talo ka lagi ng makalaman mong makasarili. No? Yun, hindi ka magkakaroon ng progress. Amen? Kaya, our Christian life is a battle.
Next, 22. I delight in the law of God after inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Oh, wretched man that I am. Who shall deliver me from the body of this death? Parang katulad ng sinabi ni Propeta Isaiah. I am a man of unclean lips. Sabi ni Propeta Isaiah. I am ruined. Sobrang dumi ko. Bakit niya nalalaman sobrang dumi niya? Nakita niya yung kalwalhatian ng Diyos. Amen. The train of His robe fills the temple. Nakita niya Isaiah sa vision. Di ba? Propeta na yun, ha? Kumbaga, sa panahon natin, pastor na yun, ha? Pero, nakita niya yung sarili niya, sobrang dumi kung ikumpara sa Panginoon. Kasi ibang mga Kristiyano ang ginagawa, kinukumpara yung sarili niya sa ibang mga Kristiyano, eh. Mas maputi ako sa iyo. No? Sige nga, compare mo yung sarili mo sa Diyos, sobrang dumi natin. Yes. Mga kapatid. Oh, wretched man that I am. Sabi na Apostle Paul, kawawa ako, wasak ako. No? 25. I thank God. Hallelujah. Praise the Lord through the Lord Jesus Christ. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Ngayon, naunawaan mo na. Pinaunawa ni Apostle Pablo, no? Na merong laban, na dapat ang focus mo ay doon sa batas ng Diyos. Yung relationship mo sa Kanya, yun ang focus mo. Before any relationship, seek ye first. Diyos muna ang ating unahin. Amen. Nang sa gayon tayo ay magkaroon ng maturity. As Christians, we have the Holy Spirit producing His fruit in us. And we have the Holy Spirit's power available to conquer the acts of the sinful nature. Philippians 4:13, sabi doon, I can do. Yan. Minsan kasi nami-misquote itong Philippians 4:13. No? Akala natin yung ibig sabihin ng I can do all things, kaya mo nang gawin lahat kahit mali. Hindi yun. Ang sinasabi dito ng Apostle Paul, magagawa mo ng sumunod sa Diyos. Yun yung I can do all things. Yung all things doon, yung mga salita ng Diyos na pinapagawa niya sa iyo. Yun yung all things doon. Naunawaan natin? Huwag natin ma-misquote itong Philippians 4:13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko. Ano yung mga ito? Hindi yung mga sinasabi ng Panginoon, yung banal na Espiritu. Bakit natin magagawa ang mga pinapagawa ng Diyos? Yung Great Commission, bakit natin magagawa? Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Amen? Yun eh. Magagawa natin yun. Yung mag-spread the gospel, yung talagang mag-share ng Word of God, yung mag-devotion sa harap, di ba? Mag-daily devotion. Magagawa natin lahat yun. I can do all things. Yes. No? Through Christ. Pero sinasabi ng sinful nature mo, wala, mahina ka. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya mag-opening prayer. Yung sinasabi sa'yo ng sinful nature mo eh. Hindi mo makakaya maipag-pray. Yung kapamilya mo, yung kapatid mo, naggalit na galit ka. Yun dun sa kapatid mo, hindi mo kaya siyang mahalin. Pero dahil sa banal na Espiritu, magagawa mo. Mahalin kahit hindi yung kaibig-ibig. Praise the Lord. Hallelujah. Even the worst people on earth, the difficult people on earth, magagawa mong mahalin. Kahit kriminal pa. Dahil ang banal na Espiritu ang naghahari sa iyo. No? There was a testimony of a man, no, na pinatay yung kapatid niya, ninakawan kasi. Talagang pinatay. Then nahuli yung pumatay. Because of their connection. No? Talagang nahuli. And then, doon sa kulungan, pinuntahan niya. Pero hindi siya nagpakilala na siya yung kapatid. No? Anong ginawa niya? Yung laman niya, sabi niya, no, gustong gumanti.
Sipin mo, pinatay yung kapatid mo. Ninakawan, pinatay. No? Gusto niyang gumante, dun sa kulungan na yon, naisip niya, pagkakataon ko lang gumante. No? Yun yung sinful nature. Diba? Pero sabi niya, parang may malamig na bumuhos sa kanya para pigilan yun. At alam mo kung ano ginawa niya? Nag-share siya ng gospel doon sa pumatay sa kapatid niya. Tapos doon sa kaduluduluhan nung pag-share niya, inamin niya na ako ang kapatid ng pinatay mo. At yung pumatay sa kapatid niya, napaatras at lumuhod. Diba? At nanghingi ng tawad. And by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, nag-iyakan sila doon. At yung kriminal na yun, tumanggap sa Panginoong Kristo. Kasi ang binulong sa kanya ng banal na Espiritu, namatay rin ako para sa kanya. Kahit kriminal siya, namatay ako para sa kanya. Sino ba yung nagpako sa Panginoong Kristo? Hindi yung mga makasalanang tao. He died for all of us. No? Kung sa standard ng Bible, we are all guilty, we are all criminals, we offend God. Tayo ang unang nag-offend sa Panginoon. Pero ang Diyos ang unang lumapit. Amen. Hallelujah. Kumbaga sinampal ka sa kanan, hinarap mo pa yung kaliwa. You go the extra mile. Kinuha na yung balabal mo, binigyan mo pa siya ng kamiseta. Diba? So, ganoon eh. Grabe yung pagmamahal ng Diyos eh, mga kapatid. Kaya doon pa lang natin maunawaan at mararamdaman yung kapangyarihan ng banal na Espiritu at masasabi natin, I can do all things through Christ. Yun ang nangyari kay Apostle Paul. A Christian will never be completely victorious in always demonstrating the fruits of the Holy Spirit. It is one of main purpose ng ating Christian life to progressively allow the Holy Spirit, tuloy-tuloy, to allow the Holy Spirit to produce more and more of His fruit in our lives, and to allow the Holy Spirit to conquer the opposing sinful desires. Ang Holy Spirit lang ang makakatalo sa ating mga sinful desires. Kung may bisyo ka, sa Holy Spirit mo ilapit. Yes. Hallelujah. Amen. Kung distorted ang utak mo, yung puno-puno ng kahalayan, kalaswaan yung utak mo, kagaya ko noon, sa Holy Spirit mo ilapit. Yes. Hallelujah. Malisyoso ka, malisyoso, di ba? Yung utak mo puro pagpatay, pagnanakaw, puro mga bagay na kamunduhan, di ba? Pagkainggit sa Holy Spirit mo, itaas. Ang banal na Espiritu lang ang makakatulong sa atin. Wala nang iba. He will deliver us from all iniquities. Amen. Sa ating mga kasalanan. The fruit of the Spirit is what God desires our lives to exhibit. With the Holy Spirit's help, it is possible. No? Pag pinag-aralan mo yung Christian life, sa ganang sarili mo, hindi natin kaya ito eh. Magawa, di ba? Magmahal. Ito patatawarin ko. Di ba? Ito iibigin ko itong kapatid na to. Ngayon sama ng ugali nito. Hindi natin magagawang magmahal. Ang magagawa lang natin mahalin ay yung mga nagmamahal din sa atin. Pero yung mga galit sa atin, kaya mo ba silang mahalin? Amen. Sa ganang ating sarili, hindi kaya. Only through the Holy Spirit helps. Diba? Yun yung tinatawag na fruit of the Spirit. Love, peace, joy, diba? Kindness, meekness, diba? Long-suffering. And alam niyo ba, doon sa long-suffering, mga kapatid, doon tayo ina-upgrade ng Panginoon. Yes. Amen. Hallelujah. Kapag tinatanggap mo every pain, every suffering in your life, magmamature ka. Magle-level up ka. The Holy Spirit will continuously work in your life. Tuloy-tuloy, progressive. No? The Holy Spirit will move in your life. Yung matiisin ka talaga.
Diba? Dahil para sa Diyos, okay lang na kung ano-ano pagsasabi nila sa akin, dahil ito'y para sa Diyos. No? Kung ano mang nasa paligid mo, yung mga komento, okay lang yun. Tuloy ka pa rin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Expect mo na nga dapat yun, hindi ka masurpresa dun sa mga kritisismo. It's not a surprise because Jesus Christ, our Lord, Yes. yun ang dinanas niya. Yes. Mga long-suffering, diba? Makakaranas din tayo ng para tayo ay mag-mature. At mapapansin mo, kapag tinatanggap mo ng walang pagre-reklamo, Yes. pag ikaw ay matiisin, sa lahat ng panahon, ikaw ay magbubunga. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Yung pagtitiis na yan, kapatid, ang daming bunga na mabubuting magagawa niya. Pagtitiis, pagtsatsaga, di ba? Sinasabi yan sa Biblia, sa ating pananampalataya, idagdag natin ang pagtitiis, pagtsatsaga. No? Walk by faith. Yun talaga ang tunay na pananampalataya. Hindi yung wala tayong gagawin. No? Hindi yung katamaran ang humihiral sa atin. Dahil ang katamaran ay kasalanan. Yes. Alam natin yan mga kapatid. Yes. Lalo na kung tamad na tamad ka sa gawain ng Lord, tamad na tamad ka mag-pray, tamad na tamad ka daily devotion. Diba? Andun na, kasalanan na yun. Unti-unti ka manghihina. No? And then pagdating ng mga problema, pagsubok, reklamo, puro negatibo na lalabas sa'yo, hindi ka na marunong ng long suffering, ng pagtitiis. Bakit? Wala yung iyong meditation eh. Yung relationship. Kaya nga mga kapatid, no? This year, yun ang nais ng Panginoon sa atin. Matuto tayo, mag-mature tayo. At alam mo, kapag lahat dito mature na tayo in spirit, no? Sobrang buhos ng blessing. Amen. Amen. Glory to God. The great harvest for this year is possible. We can do all things through Christ. We can do all things through Christ that strengthens us. No? But the question is, are you willing to undergo the process? Amen. Are you available to undergo the process? Amen. Handa ka bang wasakin sa sarili mo ang katamaran, ang pagrereklamo? Handa ka bang wasakin within you, sa sinful desires mo, yung mga negative thoughts? Diba? Na you will allow the Holy Spirit to produce more and more fruit in your life. Mga kapatid, yun ang nais ng Panginoon sa atin. At ang nais ng Diyos, tayo ay laging nagkakaisa doon sa Kanyang pinapagawa niya sa atin. Amen. Amen. Yes, unity in the love of Christ, unity in the joy of serving the Lord. Amen. So, handa po ba tayong maglingkod ng tuloy-tuloy sa Panginoon kahit maraming mga problema sa buhay? Maraming pinagdadaanan. No excuses. Because Jesus Christ our Lord, no? Pinagkaloob niya yung kanyang buhay. Buong-buo para sa atin. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. We are all guilty of sins. At lahat tayo papunta sa impyerno nung wala pa tayo sa Panginoong Kristo. Hiwalay tayo sa Diyos dahil ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Pero dahil sa grasya ng Panginoong Jesus, tayo muling nakapagbalik loob sa Diyos. Amen. Hallelujah. At ngayon, lahat tayo nakapagbalik loob sa Diyos. Sabi ng Panginoon, anak, marami pa. No? Marami pa tayong aanihin. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Kapatid, are you willing to labor? Are you willing to work with the Lord Jesus Christ? Now you can rise up at your feet and declare to the Lord, Lord, here I am. Send me, Lord. Here I am. Here I am, Panginoon. Just like what happened to Isaiah. Panginoon, narito ako. Isugo mo ako sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, Panginoon. Na nakikita ko, sila po, Panginoon, ay wala pang relasyon sa iyo. Lord, may I be salt and light to their lives, Panginoon. Na ang buhay ko, ikaw ang maitaas. Na sa buhay ko, ikaw ang mapapurihan.
mature. Na kami, Panginoon, ay lumago. Kami, Panginoon, ang aming mga isip, Lord God, siyasatin mo sa mga oras dito. Kapatid, surrender your heart to God. Right now, surrender what's in your mind. Ano yung nasa isip mo na gumugulo? That distraction. Maybe that's anxiety. Maybe that can be depression. But the Word of God says, we can do all things through Christ. It's always through the Lord Jesus Christ. We can do it. We will overcome. We are more than conquerors. We will see revival. We will see healing. We will see deliverance because of the Holy Spirit. He is greater. He is the greatest. He is your best friend. He is everything you need. Hallelujah. He will deliver you from all sinful desires. Kaya ngayon, kapatid, the Holy Spirit is talking to you right now. Anak, surrender your heart. Ano man yung nasa isip mo. Wrong relationship. No? Ungodly desires. Sinful nature. Distorted minds. Addiction. We cast out in the mighty name of Jesus. Pornography. We cast out. We destroy in the mighty name of Jesus. Sexual immorality. Impurity. Divisions. We cast out in the mighty name of Jesus. Idolatry. We cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And right now, Lord God, we welcome you, Holy Spirit. We release the power of the Holy Spirit in this place, in our midst. Right now, kapatid, talk to God, talk to the Holy Spirit. Say it, shout hallelujah to God. Shout His name, His holy name. Declare Jesus in your life, that He is your King. Receive His power. Receive His anointing in you. Receive the restoration of your life. You are a new creation. That we are in Christ and we are a new creation. We are worshipers of God, of the living God. Hallelujah. We give you praise, Lord God. We thank you, Lord God. We thank you, Holy Spirit, for your love. We thank you for your peace. We thank you for joy. We thank you, Lord, for teaching us humility. We thank you, Lord God, for teaching us long-suffering. We thank you, Lord God, for teaching us self-control, Lord God. Only by your grace. Only by your grace, Panginoon. Inaamin namin, O God, that apart from you, we can do nothing. Lord, here we are, Panginoon. Kapatid, let us humble ourselves before God. He is here. His presence, His Holy Spirit. And as we humble ourselves before God, let us confess lahat ng ating mga kasalanan na gagawa pa. Confess it. Confess to the Lord. Confess to the Holy Spirit. Lord, forgive me of my sins. Forgive me, Lord God, of my unbelief, of my disobedience. Forgive me, O God, of my doubts. Panginoon, forgive me, O God, sa aking mga unfaithfulness. Forgive me, O God,
to know that He is God. Kapatid, be still. Manatili ka sa Panginoon. Be still. Ano mang bagyo ng buhay, say to the mountains, go! Say to those storms, be still. Hallelujah. The Lord is speaking to you right now. You receive it. You receive the restoration that comes from God. You be still and know that He is God. In the midst of trouble, He is God. In the midst of suffering, He is our God. In the midst of sickness, in the midst of cancer, in the midst of diabetes, He is God. He is above all. In the midst of all our problems, anxiety and depression, He is God. In the midst of family problems, family crisis, He is God. Be still. Be still. Be still. And know that Jesus is our God. Hallelujah. Give praise to Him. Give praise to Him. Declare. You declare the King of Kings. You declare the Lord of Lords of your life. None other than the Lord Jesus Christ. Hallelujah. O Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat po, Lord God. We declare, Panginoon, that we will be continuously victorious because of You, because of the Holy Spirit, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinagpapasalamat namin every trials. Pinagpapasalamat namin every long suffering, Panginoon. Pinagpapasalamat namin because You are maturing us, Panginoon. You are teaching us. Thank You, Lord God, for giving us understanding. Thank You for the fresh revelations, Panginoon. Thank You, Lord God, na Ikaw, Panginoon, nagbigay sa amin ng vision for us to walk by faith and not by our own sight, Panginoon. Maraming salamat. We thank You, Lord God, for healing. We thank You, Lord God, for giving us the courage. Yes. We thank You, Lord God, for leading us in the way we should go. Salamat po, Diyos. You are Almighty. You are the great healer. You are the great provider.